DZDG 96.7. We talk, you listen. We talk, you listen. 1:27 p.m. Philippine Standard Time. What's up? 27 minutes na po makalipas ang alauna ng hapon. Happy Monday, people. Happy Monday. Is July 15th. Uy, sahudan. Ito yung pinakamasarap na Lunes no? Ito yung Lunes na hindi natin hate na 15 tsaka pagka minsan napapapatak din sa 30. Yung mga paborito nating Lunes. Diba? Yun yung mga excited tayong pumasok. Ano? Sahuran no? 15 na guys. Well, happy Monday. It's time for you to celebrate. And actually, you should be celebrating life every day. Kasi diba, buhay yan Diba? The fact that you wake up and you had the chance to open your eyes once again is enough to celebrate, diba? Kahit di sahod. Natitriple na nga lang talaga yung kaligayahan natin. Yung reason natin to celebrate kapag kakids, diba? Oy, happy Monday, people. July 15, 2024. Salubungin natin ang Lunes sa ating programang The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan. Makakasama nyo ang inyong nagising rapper DJ in town. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. 1 p.m. to 5 p.m. 4 oras tayo magkukwentuhan. Makikinig ng halo-halong musika. At mami mag-aantigan ng puso. At to start it up, I have here Shalamar with the song This Is For The Lover In You. Everybody has a lover inside of us, ain't we? Let's hear Shalamar. Take it away. At kapag ka napapatakan ng 15 tsaka 30 ang Lunes, din tayo tuwa-tuwa. Nga ba, hate natin ng Monday, Hindi daw naman kasi natin hate ang Sundays. Oo, hate lang natin ang Sunday minsan kasi kasunod nun ay Lunes na. Pero pag gaganito 15, ay ginaganahan. Who says Mondays are the worst kung sasahod ka ngayon? Kasi minsan may conflict Alam mo yun? Alam mong sasahod ka na. Ang kaso, hindi mo pa nahawakan yung pera, nagastos mo na. Alam mo yun, yung naipangutang mo na the whole week. Kasi, 15, yung mga bandang Agis, sa Petro Peligro ka na. Siyempre, nangutang ka na nun. Meron ka pang bills, guys. Di may babayaran kang utang. Meron ka pang bills. Wala na natira. Huwag ka lang sumahod. 1:55 p.m. Philippine Standard Time. Ayan, pipitik na ang orasan. 1:56 p.m. na po. Oras natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. 4 na minuto na lamang bago mag-2 ng hapon. You're still tuned in to DZDG 96.7. Ako si Giro. At dyan lang kayo. Tuloy-tuloy tayo sa pakikinig ng musika. This is Quincy Jones featuring James Ingram with their track 100 Ways. I'll be back. Dyan lang kayo. ZDG 96.7. We talk, you listen. We talk, you listen. 2:33 p.m. Philippine Standard Time. 33 minutes na po makalipas ang 2:00 ng hapon. Welcome back sa ating programang The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, and this time, mix na ang ating mga emosyon. You still got me on your radio. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. Kung gusto nyo makipagkwentuhan sa akin, naka-live kami sa Facebook, so make sure to check us out right now at this very moment. Facebook page is DZDG Destiny Radio. And naka-live kami sa Facebook. Pwede kayo mag-drop ng comment pag meron kayong mga gustong ipabate, mga gustong sabihin. Mag-drop lang kayo ng comment sa aming Facebook Live. Pwede rin kayo actually mag-text sa aming text line. Text line is 0929-216-8100. 0929-216-8100. And people, it's time for our little poetry sa ating segment na Senti Hours. And this time, babalik tayo sa isa nating paboritong Facebook page na La Lavender Pen. And we're gonna read a featured poetry. It's written by Yazi Veloso. Yan, Yazi Veloso, at ang title nito ay Huli na ba ang lahat? Sabi ni Yazi, sabi nila,
Saka mo lang malalaman ang halaga sa iyo ng isang tao o bagay kapag nawala na. Siyang tunay. Kay raming mga bagay na maaayos naman. Kay raming maliliit na bagay na masasabi mo na lamang, bakit lumaki ng ganito? Kay raming mga bagay na nakasanayang o nasayang ng oras dahil imbes na magsaya, lumuluha sa galit, nagpapadala. Pagmamahal mo'y hindi nadama. Pagkabalisa ay nauna. Ang daming tanong niring isipan, ngunit isang sabi mo lamang ng mahal kita, tila bang tumila ang malakas na ulan. Bakit hindi ko iyon nalata? Bakit hindi ko iyon nakita? Kaya mong mapagaan ang aking nararamdaman kahit sa presensya mo lamang. Magtapos man ang aking araw ng hindi maganda, makausap ka lang ay sapat na. Hindi ka napagod kakasabi sa akin na ang lahat ay magiging maayos. Magiging maayos na din siyang nagsilbing pahinga pagkatapos kong ilahad sa iyo ang mga nagpapagulo sa aking isipan. Sa bawat araw na nagdaan, hindi ka ni minsang pumalya na ipaalala sa akin ang aking halaga. At kahit sa mga araw na ayaw ko na sa sarili ko, kinamumuhian, nariyan ka. Pinalayo kita kahit ayaw mo naman talaga. May mga bagay na inaakala kong magiging mas magaan kapag wala ka. Sarili muna, kumbaga. Hindi ko lang alam, sarili mo pala iyong napakawalan habang ako'y binubuo mo. Na habang nasa giyera tayo, ikaw ang tagapagbigay sa akin ng bala. Pero hindi ko namamalayan, sa mga sumusunod na putok ng aking baril, kapiraso mo na ang iyong inaalay. Mahal, bakit hindi ko iyon nakita? Napagtanto na lamang ngayong wala ka na. Huli na ba ang lahat? Isang akda ni Yazzie Veloso. Kwento yun, no? Ang haba ng tula ni Yazzie. But it speaks the truth. It actually speaks the truth. Totoo yun, na nakikita lang natin kadalasan ang halaga ng isang bagay, ng isang tao kapag wala na. Kung kailan huli na ang lahat, kung kailan ubos na sila, kung kailan wala na sila sa tabi natin. Ay, sa ating pagbabalik, mas magdigin tayo sa tulang ito. Once again, ako po si Giro, kami yung DZDG 96.7. We will be back. Diyan lamang kayo. DZDG 96.7, we talk, you listen. We talk, you listen. 3:20 p.m. 3:20 p.m. na po, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome back sa ating programa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan at mga emosyon. Live pa rin tayo sa Facebook. Make sure to check us out right now. Huwag na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook page. Name is DZDG Destiny Radio. Meron din kaming Instagram tsaka YouTube. Same name, guys. DZDG Destiny Radio. Let's all be mutual, diba? Para updated tayo. Palagi pa naman kami nagpo-post dyan. So, yep, check us out and make sure to follow. At tara, balikan na natin yung tulang binasa natin kanina. Once again, akda ito ni Yazzie Veloso. Hindi na ba, o huli na ba ang lahat? Yan ang sabi niya. Yan, sabi niya sa umpisa. Inumpisa niya yung tula sa, sa mga salitang, sabi nila, saka mong malalaman ng halaga sa iyo ng isang tao o bagay kapag nawala na. Siyang tunay. Nilagay niya pa ng diin yun. Siyang tunay. Sabi niya, kay raming mga bagay na maaayos naman, kay raming maliliit na bagay na masasabi mo na lamang, bakit lumaki ng ganito? Kay raming mga bagay
na nasayang ng oras dahil imbis na magsaya, lumuluha sa galit at sa galit nagpapadala, sabi niya. And it's actually true, diba? Sabi niya, binigyan niya pa nga ng diin eh. Siyang tunay nga. Ba't nga kaya? It's kind of tricky. It's sometimes, masarap-sarap siya mag-isip-isipin din. At hanapin yung sagot. Kasi it happens eh. It's something na lahat tayo nakaka-relate. Alam niyo yan. Lahat tayo naranasan. Naranasan in our life. At least once. Diba? At sobrang bigat niya sa damdamin. Na after mawala ng isang bagay, after mawala, mapunta sa ibang tao, something like that. It could be a person or it could be a gamit, diba? It could be an object. Na nung nandiyan sa ating tabi, hindi natin na-appreciate. Hindi natin ganun pinahahalagahan. Pero once na nawala na siya sa ating kamay, namimiss natin ng sobra-sobra. At doon pumapasok yung realization na ang swerte ko pala before. Diba? Ang swerte ko pala before dahil meron akong ganito. Pero may chance naman akong ingatan siya. May chance naman akong i-cherish yung every moment na kasama siya. Pero ba't kaya hindi ko ginawa? At ngayon, nawala na siya sa kamay ko. Tsaka ako nare-realize na oo nga no. Ang medyo sablay pala ako sa mga panahong yun. Diba? Kasi here's the thing. Natural behavior ng tao is, one of the natural behaviors is that we tend to want what we don't have. Diba? Gusto natin yung mga bagay na minsan mahirap natin makuha. O kadalasan yung mga bagay na wala tayo. Now, in contrary, if that's one of the most basic behavior of a human being, in contrary, kapag ka nasa atin na, lalo kapag sobrang dali natin nakukuha, kapag ka hindi natin pinaghirapan para mapasakamay natin ng isang bagay, minsan isang tao, hindi natin ganun napapahalagahan, hindi natin ganun iingatan kasi sa atin na eh, kapag effortlessly nasa atin na, hindi na tayo nagpawis, hindi na tumulo ang dugo at pawis para sa bagay na yan. Nasa atin na. So, we tend to neglect the importance of things kapag kahawak na natin. Lalo kapag sa madaling paraan natin ito nakuha. Diba? Minsan ganun eh. Now, if the thing is, if we only find out to realize na pagdating ng panahon at nawala na sa akin to, hanapin ko tong bagay na to. Maybe that way, we can fully appreciate the thing, the person, or anything that we have right now sa kasalukuyan. Diba? Maybe kapag na-realize natin na kapag ka nawala to, ano kaya mangyayari sa buhay ko? Ano kaya yung mga mamimiss ko sa kanya? If only marirealize na natin siya during the moment na nasa atin pa yon, maybe mas mapapahalagahan natin ng isang bagay o ang isang tao. Kasi mas mabigat yung regret ng the term itself, ang bigat-bigat niyang bitbitin. Yung mga what ifs mo na, what if mas inalagaan ko pala siya before? What if mas pinalagan ko pala at iningatan siya before? Ganun bagay. Huli na ang lahat eh. Buti kung lahat napapagbigyan ng second chances. Though yeah, there are second chances. But hindi nabibigay sa lahat ng tao yun eh. And actually, mabigay mo sa yung second chance na yun, the truth is, hindi na siya kagaya ng unang beses eh. Yan yun. Hindi na siya kagaya ng unang beses. Kasi nagkaroon na siya ng lamat, nagkaroon na siya ng mga doubts. Diba? Maulit man, mapagbigyan ka man ng sa pangalawang pagkakataon. Trust me, it's not gonna be the same the way it was in the first time. So, hindi na din siya ganun ka, Diba? Ngayon, huli na ba ang lahat? Well, if you still have that person, if you still have that object right in front of you,
I think it's this time na ma-realize na natin kung paano natin dapat i-appreciate isang bagay. Lalo na if we really benefit out of it and we really love the thing or the person. Diba? Bago pa mahuli ang lahat. Kasi in any case na wala na nga siya sa kamay mo, wala na siya sa tabi mo, it's already too late. Lalo kung hindi naging maganda yung naging separate reasons nyo. Yun yung naging, hindi naging maganda. Then I think it's already too late. Kasi yun na nga, mapagbigyan ka man, it's not gonna be the same as it was before in the first time. So it's gonna be harder this time. Minsan kailangan magsimula sa una. Pero kung nahirapan ka nung unang beses, mas mahihirapan ka this time eh. Diba? Huli na ba ang lahat? Tinapos niyo yung tula sa mga linyang ito. Tumaba-haba pa. Sabi niya, pinaliw kita kahit ayaw ko naman talaga. May mga bagay na inaakala kong magiging mas magaan kapag wala ka. Sarili muna, kumbaga. Hindi ko lang alam, sarili mo pala iyong napakawalan habang ako ay binubuo mo. Na habang may giyera tayo, ikaw ang tagapagbigay sa akin ng bala, pero hindi ko naman namamalayan na sa mga sumusunod na putok ng aking baril, kapiraso mo na pala ang inaalay. This is a very good one, and I wanted to dig in to every part of this poetry. Medyo mahaba-haba siya. So sa ating pagbabalik, mas kilalanin natin dito lang ito. Ako po si Giro, kami ang DZDG 96.7 at ito naman si Harvey Mason with the track Spell. Magbabalik ako para sa mga ganito ay akda ni Yazzie Veloso. Huli na ba ang lahat? Sabi niya doon sa kasunod na stanza, pagmamahal mo hindi nadama. Yan. Pagkabalisa ay nauna. Ang daming tanong na ring isipan. Ngunit isang sabi mo lang na mahal kita. Tila ba tumila ang malakas na ulan? Bakit hindi ko yun nahalata? Bakit hindi ko yun nakita? Kaya mong magpagaan ng aking nararamdaman kahit sa presensya mo lamang. Matapos man ang aking araw ng hindi maganda, makausap ka lang ay sapat na. Ito yung mga nare-realize natin after na mawalay. Ito yung mga bagay na hindi nga natin na-appreciate before. Kasi there's been too much eh. Parang akala natin there's been too much. Araw-araw nating naaabutan kasi nga selfless na yung mga ganitong klase ng tao. Hindi natin napahalagahan. Now, nung nawala, napansin mo at saka mo na-realize na ay kalmado pala ako pag siya yung kasama ko. Diba? Presensya niya lang pala sapat na para ako ay umiti. Para maging magaan ang aking pakiramdam. Diba? Na hindi mo siya napapansin nung una nakasama mo siya. Na-realize mo lang siya nung iba na yung kasama mo. And then, you saw the difference. Unang-una sa kanila, pangalawa sa sarili mo. Na iba yung pakiramdam mo. Diba? Those are the things na hindi nga natin napapansin at napapansin lamang natin kapag wala na. Sabi niya, hindi ka napagod kakasabi sa akin na ang lahat ay magiging maayos na din. Na siyang nagsilbing pahinga pagkatapos kong ilahad sa iyo ang mga nagpapagulo sa aking isipan. Sabi yun, sa bawat araw na nagdadaan, hindi ka minsan pumalya na ipaalala sa akin ang aking halaga. At kahit sa mga araw na ayaw ko na't sarili kinalimutan, nariyan ka. Diba? Mga selfless na tao eh, no? Yung, they're ready to give all of them for you. Sabi niya ba, pinalayo kita kahit ayaw ko naman talaga. May mga bagay na inaakala ko magiging mas magaan kapag wala ka. Sarili muna, kumbaga. Hindi ko lang alam, sarili mo pala iyong napakawalan habang ako'y binubuo mo. Na habang nasa giyera tayo, ikaw ang tagapagbigay sa akin ng bala, pero hindi ko namamalayan sa mga sumusunod na putok ng aking baril,
kapiraso mo na pala ang iyong inaalay. Yan. This is where it becomes dangerous and sad. Kasi may mga taong kapag sobrang committed na nila sa isang tao, hindi na nila naiisip magtira ng para sa kanila. Kasi unang-una, iisipin ng mga yan, ay ang dami ko nang ininvest sa tao na to. Oras, panahon, damdamin. Parang manghihinayang na sila na ipasawalang bahala na lamang o ipaubaya na lamang o kaya ay yun, ipaubaya na walang patutunguhan yung ginagawa nila hanggang sa maging sarili nila ibinibigay at ibinubuhusan nila. At at the end, kapag hindi pa rin nare-reciprocate, gagawin nila yun hanggang sa maubos sila. Diba? Ang galing ng sinabi, nasa giyera, habang nasa giyera tayo, ikaw ang tagapagbigay sa akin ng bala. Pero hindi ko namamalayan sa mga sumusunod na putok ng aking baril. Kapiraso mo na ang inaalay. Kapiraso mo na ang iyong inaalay. Mahal, bakit hindi ko iyon nakita? Napagtanto ko na lamang ngayong wala ka na. This is hard. Diba? Regret to, malalang regret ang pinag-uusapan natin sa tulong ito. Ito yung yun na nga kapag ka na-realize mo na yung taong yun pala talaga yung kailangan mo. But all this time, nasa kasama mo na naman talaga siya. But ikaw, hindi mo nga siya pinahalagahan. So, nung dumating na naubos na yung tao na yun, at kumawala na siya sa'yo, finally ready na siyang kumawala sa'yo, tsaka mo lang nare-realize na yung halaga niya talaga. And it's gonna be a big regret. Bangungot. Iisipin mo siya araw-araw na o nga no, ibang klaseng buhay nga pala yung meron ako nung kasama ko siya. Tanggap lang ako ng tanggap. Ang kaso na ubos. Ngayon wala na. Diba? Sabi ng pamagat, huli na ba ang lahat? Maraming salamat Yazzie Veloso sa napakagandang tula. At maraming salamat din sa inyo mga tagapakinig. Once again, pag meron kayong mga gusto sabihin, pwede kayo mag-drop ng comment sa ating Facebook Live. Facebook page is DZDG Destiny Radio. My name is Giro and I'll be back. Diyan lamang po kayo. Ay, what's up? Oras natin sa buong Pilipinas, 4:34 p.m. Let's bring back the beat. Let's go, people. Tapos na ang ating Century Hours. Balik na tayo sa Baliwan. It's still our show, The Mix. Kung sin mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, at mix ang ating tawanan, at mga emosyon. Guys, have you heard? Napakinggan nyo yung bagong labas ni Eminem na album. There's something crazy about it because, di ba, na matagal na binalita, which is tuwan-tuwa rin tayo mga Pilipino because another Filipino pride is doing something worldwide, di ba? Nung in-announce ng Shady Records, which is recording label ni Eminem, one of the greatest rappers alive, Eminem. Nang isinama ang Pilipino na si Easy Mill, di ba? Si Ezekiel Miller, yan, sa kanyang pangalan na Easy Mill as his stage name. Nasama si or nag-sign na si Easy Mill sa Shady Records. Kasama niya dun si Eminem at si Dr. Dre. Matagal na yun. I think mga more than 4 months ago na. 4 to 5 months ago na nung in-announce. So I think last year pa yun. Limot ko na dun. Basta it's something na we guys are celebrating, we Filipinos, especially yung mga mahilig sa hip-hop, sa rap culture. Ayan, tuwan-tuwa sila dahil yun na nga, merong isang Pilipino na nasama doon sa kasama si Eminem. Ang daming umiidolo dito kay Eminem, di ba? Ako. Diba? Si Slim Shady. And then, recently, nag-release ng album ito si Eminem. Nag-release siya ng Slim Shady is Dead ata ang pangalan ng album niya. At na-feature doon yung Filipino pride na si Easy Mill. Half American, half Filipino. Pero magaling magtagalog to si Easy Mill. Kaya niya nga din, Ilonggo po din nga ata nag-i-Ilonggo din nata siya. So magaling yan.
Ilonggo ba sa Ilongga po? Hindi pala ako sure. Kapampangan ata, Kapampangan. Ilonggo. Katunog lang eh. Yeah, but the thing is, yeah, Easy Mail has been featured sa album ni Eminem. At dun sa kantang Head Honcho. Oh, I'm a head honcho. Yun yung kanta. At guys, nagtagalog si Easy Mail dun sa album, dun sa kanta. Nagtagalog siya. Yung verses niya ay, ano nga ba yun? Half English, half Tagalog yung kanyang verse. Pero sabi niya, 45 na kalibre, 9, ikaw na bahala sa dinami mong mali, utak mo lang may tama. Ayun ang sinasabi ni Easy Mail. Guys, napakagaling. I mean, Eminem, one of the greatest rapper alive. I mean, maybe in history. Pwede na natin rin siya rin isama. One of the greatest rapper in history until today ay kasama ang isang Pilipino sa isang track. At yung Pilipino nating ipinagmamalaki ay ipinagmalaki din ang ating lingwahe. Diba? Nag-Pilipino siya dun sa kanta, 45 na kalibre, 9, ikaw na bahala. So, dinami-rami mong mali, utak mo lang may tama. O yan, diba? Ang galing-galing ni Easy Mail. So something, si Easy Mail kasi, ganito yan eh, para mas maintindihan natin, may Manny Pacquiao tayo sa larangan ng boxing na pinapakilala ang mundo, sa mundo, ang mga Pilipino. Well, sa larangan ng rap, ito yung Manny Pacquiao natin, si Easy Mail. Diba? So tayo, supportahan natin to bilang mga Pilipino kasi yun na nga, inaangat nyo ng bandera ng Pilipinas. Pero inyo guys, international album, international track, nagtagalog siya. Ganun siya ka-proud bilang isang Pilipino. So let's celebrate something that we should be celebrating. Kasi a lot of rappers, even the international ones, o kahit hindi Pinoy, gustong makasama sa album to si Eminem, and biruin mo isang Pilipino yung isama niya. Yun na nga guys, hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Easy Mail. Nagtagalog siya doon sa kanyang verse. Imagine. So it's a really big achievement para sa atin. Nakaka-proud. Filipino pride. Ang Manny Pacquiao ng rap. Easy Miller, Ezekiel Miller. Pakinggan yan. Out na yung album sa lahat ng online streaming platforms. Title na The Death of Slim Shady, Coup de Grace. Yan. Featuring Eminem dun sa kantang Head Honcho. Ayan. This the news, people. This the news. 4:40 p.m. Philippine Standard Time, 20 minutes before 5 p.m. My name is Jiro, your one and only rapper DJ in town. I'll be back. Diyan lang kayo.